Yeah, kabalo man kung Bisaya dong. Ilocano, kaya lang talo ka sa Ilocano. Amok sa Ilocano. Allow me to introduce my new friend, Georgia. Despite having American parents, Georgia was actually born in the Philippines, where she spent her adolescent years. As a result, she's fluent in Tagalog and has even picked up some other languages too. Georgia is a passionate traveler currently residing in Houston, Texas, where she creates content on TikTok. Be sure to check her out, link in the description. Also, please excuse the quality of my camera in this video. Unfortunately, there was an issue with the resolution. Either way, Georgia and I had a fantastic conversation, and I hope you guys enjoy the video. I saw some of your videos on TikTok, and it seems like you speak some Tagalog. Is that true? Tagalog, Ilocano, and a little bit of Visaya. Kaya ano, mag-Tagalog na lang tayo? O ba, syempre, pwede. Bakit ka marunong mag-Tagalog? Pinanganak ako sa La Union. Tapos, when I was 18, umalis na ako ng Philippines. Okay, ipinang-anak ka sa Pilipinas. Yes, pero my folks are American. My parents are American. Bakit sila andon sa Pilipinas noon? Military. Nag-umpisa sa great-grandfather ko, Buffalo Soldier. Tapos pumasok ka sa school sa Pilipinas. Yes, it's an all-girl Catholic school in the high school. In the elementary, they had boys. Pero nung high school na, puro babae lang. Tapos yung mga klase mo noon, purong Tagalog? Yes, Tagalog. So I had to learn how to speak Tagalog kasi hindi ko maintindihan yung mga kaklase ko. You know, it was hard. Tapos ngayon, yung dalawang anak ko, they are both in the army as well. Ah, okay. Marunong ba Yeah. silang mag-Tagalog? No, unfortunately, I didn't teach him. Hindi ko tinuruan. Pero yung mga magulang mo, marunong ba silang mag-Tagalog? My mom, yeah, marunong siya. My father, of course, not. You know, taga New York ang tatay ko eh. Aha. Pero yung nanay mo, Amerikano din siya. Yes, Amerikano din. Ang father niya is white. Ang mother niya is half black, half Filipino. So, ang great-grandmother ko is Filipina. Ah, okay. So may konting lahi ka. Konting ko, yeah. Pero nagagulat ako sa iyo kasi onte talaga yung mga tao, yung mga foreigner na marunong mag-Tagalog. Yeah, tingnan mo ikaw, oh, ang galing mo. Ilang taon bago ka talagang natuto na yung straight na Tagalog? Parang 2 taon. Parang ganun. Kasi noon may girlfriend ako taga Pilipinas. At sa simula, English na lang yung gamit namin. Pero pagkatapos 2 taon, nagsimula na kaming mag-Tagalog araw-araw. That is nice. Pero- Ang ganda ng Tagalog mo, diretso siya. Wala kang accent, nothing. Ay. Which is really nice. Ang bait mo, maraming salamat. No, it's cool. Totoo. Ang galing mo rin. Oh, salamat. Ilocano rin. I speak Ilocano. Mahirap ang Ilocano. Mahirap. Oo, kasi ang haba ng mga salita nila. At saka ang Ilocano pag nagsalita, parang galit pero hindi. Kababayan, I am so excited to announce that I've got merch. The brand new Kabayan collection is now available for worldwide shipping, which means that no matter where you are, you can easily get your hands on these awesome designs. We've got t-shirts, hoodies, tank tops, and caps. And to celebrate the launch, I'm offering an exclusive 10% discount on all orders for the first week only. Just use the code KABAYAN during checkout to take advantage of this special offer. If you guys enjoy my content, this is a fantastic way for you to support me and my channel. Simply click on the first link in the description to discover the perfect addition to your wardrobe. I'm so impressed with your Tagalog talaga. Marami ka ring nagugulat, parang ako ganun din. Nagugulat talaga yung mga Pilipino pag marunong ka mag-Tagalog, diba? Kasi bihira talaga na may foreigner na marunong mag-Tagalog. That is true. Talagang yung interesado ka ba na matuto? Yeah. That's very nice. And it's commendable, you know? Ay, salamat. Yung mga Salamat, ang galing. I love it. yung mga Pilipino ayaw nilang maniwala na wala kong lahing Pilipino. Ako rin, pagka umuwi ako ng Philippines, magsasalita sila and then magsasagot ako. Sabi na, oh, hindi ka naman Pilipino. Hindi nga, pero I speak the language. Gano'n ako. Nakakagulat yun. Napepeke. Nagsabi nila, huy, napeke mo ako. But I love it. I really do. I really do. I love the Philippines. Ilang beses ka na nakapunta sa Pilipinas? Oh, maraming beses. The last time was 2019 kasi syempre nag-pandemic. Plano namin next year pero we'll see. Alam mo naman. So nasa Canada ka ngayon? Oo, nasa Canada ako.
Taga dito ako. Maganda dyan sa Canada. Malinis pa yung dagat nyo, hindi kagaya yung dagat namin dito sa Texas, marumi. May marami bang Pilipino sa Texas? Oh yes, plenty. Kasi lalo na dito sa Houston, kasi we have MD Anderson, the cancer center. Maraming mga medical field, mga nurses, yeah. So may kausap ka sa Tagalog. Yes, na ano siya, nahahasa yung Tagalog ko ba. Meron kaming Jollibee. We have 4 Jollibees. Ay, nako. So Yeah, pag, tapos meron kaming Max restaurant, meron kaming Jerry's Grill, meron kaming 3 yata or 4 na Red Ribbon. Talagang it's booming when it comes to the Filipino community. Oo. so kung Pilipino yung kasama mo, nagtatagalog ka lang sa kanila? Yes, nagtatagalog ako, yes. Anong Tapos kung pinagbibisaya, naiintindihan ko rin na sinasagot ko. Ay, ang galing mo talaga. Ang daming mong salita, ang daming mong lingwahe. Natuto lang ako. Kung interesado ka talagang matuto, it's easy. Kagaya mo ikaw, di ba? O, interesado ka. Mas maganda kasi pag matuto ka ng ganito when you're talking. Kasi pag libro minsan, it's too proper. Hindi yung slang wala doon. You know what I mean? Opo. Tama yun. At noon, nagsimula pa ako sa Tagalog. Nagbabasa lang ako, kagaya sa sinabi mo, sa mga libro. At marami akong alam sa salita. Pero pag meron akong kausap, hindi ko nagigets yung sinasabi nila. Hindi ko naiintindihan. Kahit pwede akong magsalita ng konti. Ito yung nangyari sa akin noon sa simula. Kaya kailangan ko talaga mag-usap ng marami sa Pilipino para masanay ng mas Yes, i-practice mo kasi yung slang. Oh, I'm so impressed. I really am so impressed with your Tagalog as well. Ang ganda. ano po sabi mo? Anong edad mo pagpunta mo sa US? I was 20 or 21. Kasi nagpunta po na ako ng Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia. Kasi kumakanta ako noon sa band. Yeah. Wow, galing. Kumakanta ako. Tapos dito sa States, kumanta rin ako sa band for 12 and a half years. So sa tingin mo po, Pilipino ka o parang American? Or paano ka nakikita yung sarili mo? Well, nung nasa Pilipinas ako, mahirap. Kasi, siyempre, Amerikana, marunong magtagalog. I was bullied, mistisang bangus ang tawag sa akin. It was different. Pero it's like water off the duck's back para sa akin. Ganyan naman ang mga bata, di ba? But I had to learn. Yung feeling mo, Amerikano I talaga? do feel, American. Kasi parati akong excluded. I stick out like a sore thumb wherever I go. Matangkad ako, Amerikano. So, pagkasama ng mga klase, yung Amerikana. You know what I mean? Yeah. Hindi naman madalas yun, di ba, sa Pilipinas. Lalo na noon, mas onte pa yung mga foreigner sa Pilipinas. Yes. Kasi iba naman yung panahon noon. I'm 50 years old now. I just turned 50 last week. So, back then, it was different. Siyempre, feeling ko Amerikano talaga ako dahil hindi naman kami pwedeng bumili ng property sa Pilipinas. Ang passport ko, ginuha ko pa sa US Embassy. So, talagang American kami. So, ibig sabihin na may Filipino passport ka po or wala? American Wala. lang? US lang, yeah. Kung gusto mo, pwede ka po bang magpa-apply para sa Filipino passport? Gusto kong subukan if I can do dual kasi pinanganak naman ako din eh. So, I wanna see if I could. It would be nice, di ba? Ganong katagal pwede mong i-stay sa Pilipinas pag US citizen na lang? Pag yung umuwi ako, 21 days ang nilalagay sa passport ko. So 21 days yung maximum? Or Yes, all the time. It's always 21 days. Kasi minsan nagtatagalog na ako sa immigration. Baka sandali, you know? Wala, ganun pa rin 21 days. ay, walang bonus. Grabe sila. It's okay. I mean, I get it. You know, it's their law, you know. Naintindihan ko naman. Ano pong sabi mo? Marunong kang mag-Tagalog, mag-Ilocano, mag-Bisaya? Yeah, kabalo man kong Bisaya dong. Pero dili gaano, gamay lang. Dili ko kabalo. Pag kabalo ka man dong. dili. Oh, dili. Kamay ra. Oh, Ilocano. Kaya lang talo ka sa Ilocano. Amok te Ilocano. Nayanaka kami dyan La Union. So, amok te Ilocano. Handa ka may lako. Ay, wala kong naintindihan. I said I was born in La Union. So, hindi nyo ako mabibenta, sabi ko. Wow, ang galing mo talaga. Ay, naku Ay, naman. salamat. Ikaw rin. Tingnan mo, oh. Ang galing. I'm really impressed.
Hindi ka mawawala sa Pilipinas. Opo, opo. Balang araw gusto kong pumunta doon sa Pilipinas. Ang ganda doon. You've never been there? Mm-mm. Oh, kailangan mong pumunta. Pag may ipon na ako, pag may pera na, pupunta ako doon. Because you are missing out, man. There's a lot of beautiful places to see in the Philippines. Nakarating na ako ng Bohol, Cebu. My God, swimming with whale sharks. Can you imagine that? Ang ganda daw sa Cebu. Ang ganda. Kaayo, Mandong. Ang sarap pa ng mga pagkain sa Cebu. My God, it's so good. So, natutunan mong mag-Bisaya sa Cebu? No, ano naman, ang Bisaya naman, natuto ko sa mga banda noon sa Singapore. Mga Bisaya. You know, I learned quick. I even learned how to speak Malay for a while. Oh, kasi sabi mo na pumunta ka sa Singapore? Singapore, tsaka Malaysia, Indonesia. Kasi ang Malaysia and Indonesia, it's pretty close ang lingwahe nila eh. Ilang salita na kaya mo sa lahat? Bali, 3 lang. Yung Indonesia, Malay, I understand some, but not like I used to. Yeah, bali 3 na lang. Well, 2.5 ka muna kasi yung Bisaya ko, hindi naman ako all the way. You know what I mean? But, naiintindihan ko siya, yeah. Oh, yun yung pinaka-importante, di ba? Nakakaintindi. Para malaman yung chismis. Exactly. Ilang taon ka na nagsasalita ng Tagalog? Well, I'm 50 years old now. I started speaking Tagalog when I was 8, maybe, Okay. or 9, somewhere in there. Sa mga 40 years, Yeah. 41 Yeah, years. I was like, Wow. kasi I had to learn. Kasi hindi ko na maintindihan yung mga kaklase ko. You know, kinder, first grade, it was still okay. Mhm. Nung second grade, third grade, mahirap na. Di ba? At saka merong subject sa Philippines na Filipino. So I had to, I learned. Wow, 40 years ka na nagtatagalog. Imagine, a long time. Ay nako, marami kang mako-content sa Philippines. You need to go. Talagang ano pa yung followers mo, dami. I'm telling you. Opo, sinasabi nila sa akin, lahat ng Pilipino, sinasabi nila sa akin na, ay, dapat pumunta ka sa Pilipinas para mag-content doon. At saka very hospitable ang mga Pinoy. They will offer you their own bed when you go spend the night at their house. Kahit dito sa Canada, ang bait-bait talaga ng mga Pilipino. Kahit hindi ako Pilipino, parang piling ko tinatanggap ako nila. They embrace you. Oo, kasi nga ang importante na yung nakakapagsalita ka ng Tagalog, they can relate and they will accept you. They'll embrace you. Yan ang maganda sa Pinoy talaga. Kahit na nandito ako, gusto ko pa rin bumalik sa Pilipinas. Parang home away from home sa akin ang Philippines eh. Anong paborito mong pagkain na Pinoy? Ooh, it's gotta be pinakbet. It's an Ilocano dish. It's mixed veggies with bagoong, yung fish sauce. Meron siyang okra, bitter melon, alam mo yung ampalaya. Kalabasa, which is pumpkin, sitaw, and talong. Paghalo-halo mo yun with tomatoes, konting sibuyas, and garlic. Lagyan mo ng fish or hiwa na maliliit na baboy na igisa mo. It's so good. What do you like to eat? Gusto ko ng lumpia. Lumpia. Okay. Which one? Yung gulay or yung Shanghai? Yung Shanghai. Oh, yes. Tapos, Okay. ano pa, gusto ko rin kari-kari. Oh, kare-kare. Yes. Dapat yung kare-kare oxtail. Yung natikman ko, hindi oxtail, parang baka na lang. Ang original talaga ng recipe ng kare-kare is oxtail. Pero you can use whatever beef, basta beef. Natikman ko yun sa Canada, diba, dito. At sa tingin ko, hindi naman mabenta yung oxtail. Medyo mahirap mahanap dito. Sa Oh, mga it used to be cheap, pero ngayon, Diyos ko, mahal na. Wala nang mura ngayon. Oh, lahat mahal, diba? Tumataas na yung mga presyo sa lahat. Ay, nako. Oh my God, this is so cool. Oh, para sa akin din. Nakakatuwa. At Oo. siyempre, mahilig ako mag-usap sa mga Pilipino. Pero sa mga foreigner din, interesting naman kasi parang kaiba, diba? Konti na Yes. lang tayo. Kasi may impress ka rin eh, na nakakaintindi sila, nakakapagsalita sila, Opo. nakakatuwa. Kasi noon natututo pa ako ng Tagalog, wala akong nakilala ng foreigner na marunong. Ang mga Pilipino lang yung kausap ko. Kaya pag may kausap ko na foreigner, parang, ay nako, nagulat din ako. Kagaya ng mga Pilipino sa akin, nagugulat din ako. Nagugulat sila sa, uy, ganun sila. Yung reaction ba nila? It's priceless. Parang genuine talaga. Exactly, yes. I love it. Kaya gusto kong bumabalik talaga sa Pilipinas.
Oh, this is so cool. I really do appreciate you reaching out. It was so cool. Yeah, thanks for accepting.